moratorium para sa housing loan amortization ating pag-uusapan kasama si Sir Joben Tay, General Manager ng National Housing Authority. GM Tay, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po sa inyo, Sec Weng, Sec Joey, at sa lahat po ng televiewers natin. Sana po lahat po tayo ay ligtas. Kami po sa National Housing Authority ay nagbibigay po ng isang buwan na moratorium para sa aming mga housing beneficiaries. Bali, hindi na po sila magbabayad para sa buwan ng Agosto. Ang makakapag-benepisya po dito ay mahigit 500,000 housing units po. So ito po sa direktiba po ng aming Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para makatulong po sa ating mga kababayan, ay nagbibigay po kami ng isang buwang moratorium. Pakipaliwanag po, GM Tay, kung paano po makaka-avail nitong pagliban sa pagbabayad itong ating mga kababayan po. Ano po yung prosesong kailangan pagdaanan? Kailangan po ba ng proof na sila'y nasalanta o lahat naman po ay saklaw nito? Lahat naman po ng ating mga benepisyaryo, automatic po yan. Hindi na po nila kailangan magbayad for the month of August. So ang susunod na po nilang babayaran ay for the month of September. So gusto po natin sila bigyan ng chance at huwag na po nila intindihin na bayaran to para makatulong rin po para sa alam pagbangon. GM, ano naman po yung mga pangunahing hamon ng NHA ngayon at paano nyo ito tinutugunan? Of course, tuloy-tuloy pa rin ang pag-construct namin, pero isang hamon po nga po sa aming ahensya ay pag-relocate po ng ating mga kababayan mula sa isang lugar punta sa bagong housing unit nila. Alam naman po namin na medyo mahirap po para lumipat ang isang pamilya kung sa hindi kaaya-ayang lugar. Kaya nga po, ang mga housing units po namin ngayon ay dinadagdagan po namin ng community facilities. Nakikipag-ugnayan po tayo with DepEd para siguraduhin po meron pong eskwelahan, school buildings, ang ating mga subdivisions para po mahikayat po ating mga kabayan lumipat sa ating mga relocation sites. Sa taong ito, GM, ano po yung target ng NHA para mailipat po yung ating beneficiaries? For this year po, inaasahan po natin meron pong 10,000 housing units na i-turn over at meron po tayong maililipat na 10,000 families po sa alang mga bagong bahay. So sir, bukod po sa mga nabanggit na, meron pa po ba kayong ibang future projects na halimbawa katulad nito, merong bagyo, meron po ba kayong panibagong projects na aasahan ng ating mga members? Ay dadagdag ko lang po, tuloy-tuloy po ang NHA sa ganitong panahon sa pag-ugnayan sa ating mga LGU. Kinukuha po natin ang mga data ng mga LGU ng mga partially and totally damaged houses para matingnan po namin kung paano namin sila matulungan. Magbibigay po kami ng financial assistance sa susunod na linggo. Once makuha po namin and ma-validate po namin yung mga data niyan mula sa mga respective LGUs. Ayan. With regards naman po sa housing, of course tuloy-tuloy pa rin ang mandato ng National Housing Authority na gumawa ng calamity housing, housing for those living along danger areas, housing sa mga ninirahan along Manila Bay. Tuloy-tuloy pa rin po yan. And makakaasa po kayo ng NHA po ngayon sa direktiba po ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay bumababa po sa ating mga kababayan para bigyan po sila ng bagong bahay at bagong buhay. Himayin lang natin ng konti yung nabanggit nyo, GM Tay, na financial assistance. No? So, LGU po ba ang magva-validate kung qualified sila? Nire-request na po namin sa mga LGU ang kanilang mga data ng partially damaged and totally damaged. At kami po sa NHA ang magva-validate at based on that validation, titingnan po namin kung bibigyan po namin sila ng 5,000, 10,000, or 15,000 per household. Kasi nung nasalanta tayo ng sunod na bagyo last year, parang meron pa ang kritisismo na bakit daw bukod sa pagkain, sa medical assistance, yung pagpapatayo daw o pagkukumpuni ng bahay ang binibigay. Mahalaga yun kahit sabihin mong yero, pako o kahoy, napakahalaga nun para maayos at makumpuni yung tahanan mo at manumbalik sa normal yung buhay mo. So hindi siya maliit na, hindi siya maliit na bagay. Ayan, siguro GM Tay, mensahe nyo na lamang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, lalo na po dun sa mga naapektuhan nitong pag-uulan at pagbabaha dulot po ng sunod-sunod na bagyo at ng habagat. Sa ating mga kababayan po, umasa po kayo na ating gobyerno po sa
sa pangunguna po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nakatutok po at sisiguraduhin po kung paano po kami makakatulong po sa inyo sa darating na panahon. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Joben Tay, General Manager ng National Housing Authority. Thank you, sir. Thank you, sir.